mayroon pong sa isa pong ospital, mayroon pong dalawang pasyente na halos magkatabi ng kwarto, pero wala na pong dumadalaw sa kanila. Parehas din po sila ng sakit. Kaya pinag-eksperimentuhan po ng mga doktor, nurse, at mga manggagawa doon sa ospital na yon. Pinag-eksperimentuhan po nila na yung isa ay ipagdasal, yung isa hindi. Pero parehas pa rin po yung mga gamot na ginagamit, parehas din po yung oras, parehas yung dosage, parehas sila ng sakit. Pero makalipas ang ilang linggo pa lamang, nakita nila na hindi nila sinabi na pinagdadasal yung isa at yung isa ay hindi. Pero napansin nila na yung disposition ng kanilang pinagdadasal ay mas mabilis, mas magaan, mas gumaling agad kumpara doon sa isang hindi nila na ipagdadasal. Doon po natin makikita na kahit hindi natin sinasabi na pinagdarasal natin yung mga kakilala natin o mga mahal natin sa buhay na mga may dinadaing na may sakit, doon natin nakikita na iba yung disposisyon, mas mabilis gumaling. Kung babalikan po natin yung ating ebanghelyo ngayon, magandang balik-balikan. Dahil yung mga may sakit na nakaratay, sino nagdadala sa kanila? Yung mga mahal nila sa buhay, inilalapit kay Jesus. Sa panahon natin ngayon, bawat pag-attend natin sa misa na ginagawa ng Diyos, ni Jesus Nazareno, tayo'y nakikinabang din. No? Dumarating yung panahon na tayo'y makikinabang, tayo'y tatanggap ng komunyon. At sa pagtanggap natin ng komunyon, nahahawakan natin yung osya na nagiging katawan ni Kristo. Hindi lang natin nahahawakan, sinusubo pa natin, no? Nananahan siya sa atin. Kaya nga, si Jesus na nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, ipinapalasap sa atin, sa bawat isa sa atin. Hindi lang yung pagkatao niya, kundi yung pagka-Diyos niya. Lahat ng lalapit, wala siyang tinatanggihan, kanyang pinagagaling. Kaya kayo at ako, bawat isa sa atin dito, bukod sa inilalapit natin yung ating mga sakit, no? Ilapit din natin yung ating mga kapatid at ating mga mahal sa buhay, ating mga kakilala, na may dinaramdam din. Baka nga mas mabigat pa yung kanilang dinadala o dinadanas. Kaya wag natin silang kalilimutan. Sa pagtanggap natin kay Jesus mamaya, mahahawakan natin siya, matatanggap natin siya, mananahan siya sa atin, sa bawat isa sa atin. At pag nanahan si Jesus sa atin, gusto niyang tumira sa puso ng bawat isa sa atin. Sa pagtira niya diyan, ayaw niya yung nandyan lang siya nakakulong sa puso niyo. Gusto niya na magamit niya kayo at magpagamit tayo kay Jesus. Kung paano tayo tumingin, naway makita din natin yung ating mga kapatid kung paano tumingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Naway yung ating mga kamay, magamit natin, hindi sa pagbubuhat, no? Hindi sa makasakit ng ibang tao, kundi makapag-aruga, makapagpakita ng pagmamahal at habag ng Diyos. Yun po yung ating idadalangin ngayon. Kaya nga magandang balikan yung tugon nung salbista kanina, no? Na ating itinugon. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Manahan nawa si Jesus Nazareno sa puso nating lahat. At paglabas natin ng simbahan ng Quiapo, naway pag nakita nila tayo, hindi nila makikita yung itsura nyo lamang, kundi makikita rin nila ang poong Jesus Nazareno na buhay,
sa bawat isa sa atin. Amen.